I pray that as we keep on listening to the preaching of the Word of God plus the meditation ng inyong Bible reading and prayer, that there is now a clear understanding of what the gospel is all about. At dito sa ating passages, and I would just dwell on three passages of 2 Corinthians chapter 11, na ito ang point ni Apostle Paul on how he would defend himself as the true apostle of the Lord Jesus Christ. And you would notice yung kanyang counterculture na pagpapakita kung sino ang totoong apostol ng Panginoong Hesukristo. At nakakalungkot na the mega churches that you would keep on hearing even sa mga social media is when they present the gospel, they present it like the system of the world. Hindi ito at hindi ganito ang pagpapakita ni Apostle Paul kung ano ang ebanghelyo, kung ano ang kanyang mensahe, at kung papaano tumatayo ang kanyang ministeryo. Well, it's very clear. Then when we come to chapter 12 of 2 Corinthians, ay maliwanag na sinasabi ni Apostle Paul na he even prayed to God na to remove the thorn in the flesh, yung kanyang kahinaan, tanggalin ng Panginoon. And yet, ang sinabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Sapat na ang biyaya ko sa iyo. At doon, sinabi ni Apostle Paul na sa aking kahinaan ay naroon ang kalakasan ng Panginoon. Now, as a review of the chapter 11 ng 2 Corinthians, makikita natin that Paul really hammered, na talagang diniin niya sa mga Corinthian believers, do sa Corinthian church, that they themselves were betrothed to one husband. Naka-engage na sila sa mapapangasawa nila. At ito ay spiritually speaking na that they are waiting for the consummate marriage celebration sa pagbabalik ng bridegroom. At alam natin na ang tinutukoy dito ni Apostle Paul is the second coming of the Lord Jesus Christ. Christ is the bridegroom at ang kanyang mapapangasawa ay ang kanyang church. Kaya nga sa Book of Revelation ay merong ipinakita ritong feast at merong celebration. At ito ang ating tinitignan. Now, you would be wondering bakit ang pinakita na illustration dito ng Panginoong Hesukristo at saka ng kanyang nag-iisang iglesia, there's only one church and Christ is the head, is the marriage. Because there is no greater illustration ng intimacy ng marriage sa gospel intimacy. Meaning, ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Now, if we understand this would move us to worship the Lord. At on the other hand, it also would humble us na ganun kalaki ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia at ganoon din naman tayo kahina sa pagtugon ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano ang tinutukoy ko? Now, let's go back to the Old Testament teaching. Sa Old Testament ay maliwanag na ipinakikita ng mga prophets at ito ang sinisigaw ng mga Old Testament prophets sa Israel at kapag sila ay sumasamba at sumusunod sa lihis na kalooban ni Yahweh, at sila ay sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, ang ipinangangaral ng mga Old Testament prophets ay sinasabing they are adulterers. Sila ay mga ngalunya. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang kasalanan ang tinutukoy dito. And so, sin is adultery. At ganoon din ang pinapakita ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 11 na sinasabi niyang, I am presenting you, Corinthian church,
to your groom, to Jesus Christ, as a pure virgin. At nakakalungkot that you are now being deceived and defiled by these false teachers. Narinig din natin sa scripture reading that when the people of God, when the church embrace other spirits, they would accept different gospels and even a different Jesus, they are committing adultery. And we commit spiritual adultery as well. At kung minsan na hindi natin namamalayan na we are spiritual adulterers. And paano yun? When we fail to believe the gospel, we not only suspect the truth, we also suspect the goodness of God. We place our faith in a different gospel. At kuminsan, we ask something or we ask someone to do what only the gospel is capable of doing. Now, let me ask you this question. What other good news do you sometimes believe? Anong mabuting balitang inyong sinasampalatayanan? Pera. Diba? Dagdag na pera. Mabuting balita yan. O kaya what other husbands captivate you? Ano yung nakakapukaw o nakakakuha ng atensyon ninyo na madali nyong ipagpalit sa pag-ibig ni Kristo? At ano ang counterfeit hope na bumibihag sa inyo? Ano yung mga huwad na pag-asa? Saan yung nilalagay ang inyong pag-asa? Sabi ko kanina sa morning prayer, hindi pa natin nasasaksihan ang sinasabing matinding kahirapan na darating next week, and then another next week, and only God knows kung gaano kahaba ang makikita nating bunga ng digmaan dito sa Gitlang Silangan. At hindi lamang tayo, ang buong mundo. Well, lahat tayo ay biglang naging instant experts sa geography at sa history. At napansin ba ninyo yung pinag-uusapang napakaliit na tawiran, bunganga ng dagat? Napapansin ba ninyo kung gaano lamang kalawak yon? 33 kilometers apart. Yun yung dumadaan ang mga oil tanker. At 20% nga lang daw ang nakukuhang langis doon. At 80% ng 20% ay sa atin sa Asia. At ngayon walang makadaan. Kuminsan, yung napakaliit na bunganga ng dagat na yun ay magpapahirap sa buong mundo. Kuminsan sinasabi natin, ano ang connection natin doon? Paano tayo makaka-relate doon pagkalayo-layo noon? Hello, nakalimutan ba natin? Napaka-dependent natin sa langis. Umiikot ang ating mundo, ang ating bansa, at ang buong mundo sa langis. At dahil tayo ay mahirap na bansa, sa palagay nyo, sino ang unang magkakaroon ng pabor dito sa kaunting supply ng langis? Di yung merong pambayad at pang... Now, saan natin nilalagak ang ating pag-asa? And how can we be faithful sa salita ng Diyos? Well, the gospel
the susi, the key to faithfulness sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, is to know that Christ's sincere and pure devotion to His church is far stronger than ours to Him. Ang ibig kong sabihin, kapag tayo ay nadapa sa kasalanan, pag tayo ay naputikan ng kasalanan, at kapag tayo ay inuusig ng ating ka-churchmate na tayo ay unbeliever, alam niyo yung point ko? Sabi mo, unbeliever ka eh. Unbeliever ka eh. Kasi ganyan ang buhay mo eh. O ang masama pa doon ay, kuminsan ay, yung BFF mo pa ang nagsasabi. But you know that you are a Christian. And yet, you also know that you're weak. And the key, na para hindi tayo tawaging adulterers spiritually, is to have a clear understanding that Christ's sincere and pure devotion to us, His church, is far stronger than our love to Him. Ito yung mga pagkakataon kuminsan, bumitaw na tayo o nakabitaw na tayo sa salita ng Diyos. Ano sa palagay niyo ang mangyayari? Bibitawan na ba tayo ng Panginoon? No. Tandaan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo, when we were sinners still, Christ died for us. So what's that point? When we were unacceptable, when we were at our worst, Christ died for us. He bound Himself to us with a covenant love. And that is why it's so important to have a clear understanding of God's covenant to His church. At bilang bride, si Kristo sa kanyang iglesia, makikita natin that Christ's marital fidelity is on full display nung siya'y namatay sa krus. And having that clear understanding, it will move us to an increasingly sincere and pure devotion to Him. Kaya hindi minsan tayo maintindihan ng mga tao. Bakit ganun kasagrado sa inyo ang Lord's Day? Bakit ganun kahalaga sa iyo ang worship service? Bakit ganun kahalaga sa iyo na ikaw ay magkaroon ng lumalagong relasyon sa ating Panginoong Hesus? Dahil naunawaan natin ang pag-ibig ni Jesus na di nagmamaliw sa kanyang iglesia. Now, ito ang pinakita ni Apostle Paul. Yung kanyang humility. Yung kanyang pagtatrabaho. Diba, isang issue ng mga nasilaw o nalinlang na mga believers sa Corinth ay because Paul was doing manual job na mababa sa paningin ng mga marangyang pamumuhay na mga members o believers dito sa church sa Corinth. At ito ang isang inaatake kay Apostle Paul. At yung kabila, yung mga false apostles ay hindi nagtatrabaho. But knowing and understanding ang katuruan ng Panginoong Jesucristo,
Ang dahilan kung bakit siya ay gumagawa ng mga ganitong bababang gawain, alam mo, siya ay, sabi ko nga, bivocational itong si Apostle Paul. Nagtatrabaho, maaaring nagtatrabaho sa araw at nangangaral sa gabi. Dalawa ang kanyang trabaho. A preacher, a pastor, a church planter, a missionary, at nagtatrabaho sa araw. Bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito? Ang totoo ay sumusunod siya sa yapak ng Panginoong Hesus. Ayaw niyang maging katitisuran siya sa Corinth. At makikita rin natin na kahit parang tila nakukuha na ng mga false teachers ang loobin ng mga church dito sa Corinth, ay ipinaglalaban ito ni Apostle Paul. Because Paul was following Jesus' teaching, and yung pinakita ng Panginoong Hesus na kanyang na pagmamahal ng Panginoong Hesus kahit sa mga nagre-rebelde o nalilihis na mga disipulo niya. At dito sa ating pag-aaral, while the false teachers were disguising themselves as true preachers, pero ang totoo ay ito'y paglilinlang at pagkukunwari lamang. But Apostle Paul is honest and open in his ministry. Ang ipinakita ni Apostle Paul dito sa letter na ito ay ang totoong kanyang pinagdadaanan. Katunayan, ikwento niyang lahat ang panganib na kanyang naranasan at kanya ring ipinahayag ang kanyang kahinaan at ang kanyang pinangahawakan na pag-asa. Marahil, ang isang tanong, paano panalin lang ang mga believers sa Corinth? Apostol na yung nagturo sa kanila. Iba ako minsan, may mga Christians inilalagay sa pedestal yung mga kanilang mga ngaral. Para bang ang tingin nila parang kulang na lang na maging Diyos. Yan ang kaya nga nauso yung celebrity pastor. Ang ibig ko sabihin, alam niyo, celebrity, may fans club na ngayon yung mga pastor. Parang artista na kulang na lang sambahin nila yung mga pastor. Ngayon ang tanong ko, apostol na ito, si Pablo, paano pa sila nalinlang ng mga false apostles? Ang sagot, napakatuso ng Diablo. Maring di natin nakikita nang ibinalik tayo sa Genesis kung papaano natukso ni Satanas ang unang tao. Walang sinasabi, yung babae ang tinukso, yung lalaki wala. Nandun si Adan. Ang babae ang unang nilapitan. Well, ang paliwanag, kasi weaker sex si Eve, kaya ang inatake ni Satan ay yung mahina. Ang sabi ng iba, hindi kasi binigay ng Diyos yung utos kay Eve, ibinigay yun kay Adan. Nakaligtaan ni Adan na turuan ng kanyang asawa. Lahat ay mga interesting na haka-haka. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nung natukso si Eva, wala silang kasalanan.
malayo tayo kay Adan at kay Eva dahil sila'y walang kasalanan, tayo ay hango sa pagiging isang makasalanan. Kaya, ang sagot, just as the cunning serpent who deceived Eve disguises himself as an angel of light, so the false apostles have disguised themselves as servants of righteousness. Kadalasan, ang tukso, tukso, layuan mo ako, pero bakit hindi ka makalayo? Di ba? Inuutosan mo yung tukso lumayo sa iyo. Hindi lalayo ang tukso. Mamagneting ka ng tukso. Pero bumenta yun yung kantang yun Kasi, pag ako'y nagkasala, kasalanan ni tukso. Pero napansin ba ninyo na bakit naiisahan tayo ni Satan? Because temptations dresses in appealing clothing. Nakakaapukaw talaga nakaka-attract talaga And so also, false teachings, pati mga huwad na turo, it is appealing, lalo na ngayon sa social media. At kailan nagsimula ito? Sa unang tao. Sabi kong walang kasalanan ng dalawang mag-asawang ito, natukso pa. Kung minsan sinasabi ko nga gaano ba karaming utos ang binigay ng Diyos sa unang taong ito? Isa. Hindi na kailangan memoryahin yun. Kailangan pa bang memoryahin niya? Hindi, nag-iisa natukso pa. At mula sa Genesis, they retell the prevailing cultural story. At dito sa konteksto ng ating pinag-aaralan, ay makikita natin that even this world, hanggang sa ngayon, hindi lamang nung panahon ni Apostol Pablo, that success was defined by wealth, by strength, at iba pang mga bagay, by self-achievement, by power, o kaya gaano kayaman o social capital, gaano kayaman ang iyong bansa. At ang false gospels ay ganoon din ang inaahin sa atin. Ngayon, malaking bagay na makita natin na itong sinasabi ni Apostle Paul, ano ba yung kanyang pinaglalaban na yung kanyang kahinaan ang siyang kalakasan ng Diyos? Now, we also need to go back to the historical background ng Korinto. Tingnan natin sa perspektibo ng Korinto, yung tinatawag nating strength and weakness. Sa panahon ni Pablo, itong si Chrysostom, na ang pangalan niya ay Dio Chrysostom, na ang ibig sabihin nito ay golden mouth. Ibig sabihin magaling siyang orador. Ang kanyang sinasabi ay God has appointed strength over weakness. Ay, kung siya ay sikat na orator at ito ang kanyang ipinapahayag, ang sinasabi niya kung ikaw ay malakas, maganda ang buhay mo, may kapangyarihan ka, pinagpala ka ng Diyos. Di ba, pati sa church ngayon pagka tumanggap ka ng pera, sana all. Yung sana all, material, di ba? Well, itong si Chrysostom ay isang well-educated
na mga ngaral, and even in philosophy, at siya'y pinakikinggan ng mga taong matataas. Tingnan natin itong cultural context ng panahon ni Pablo. At ito'y nasa New Testament. Dahil ang influence ni Chrysostom, Dio Chrysostom, ay ang patungkol sa strength, kapangyarihan, kaya't ang kanyang ipinapakita rito ay ang Greco-Roman ideals of strength, honor, and success. At para sa panahong yaon, ito ang dapat na marating ng buhay ng mga Korinto o taga-Korinto ng mga panahong yon. Now, on the other hand, ano yung pinapakita ni Apostle Paul? Paul's emphasis is on weakness and suffering. Anong tawag natin doon? Ng panahon na kailangan yumaman ka. Kay Pablo ay ang kanyang pinagdaan ng pagdurusa at kahirapan. Di ba't counterculture yun? Yun yung pagbabaliktad ng plato. At ang Corinth noon, tandaan natin, was a city whose culture, history, and economy were bound up with athleticism and celebration of strength over weakness. Kung merong Olympics sa Olympia ng mga panahong yaon, at ang Olympics sa Olympia ay every 4 years, meron din naman dito sa Corinth. At yung tinatawag na Isthmian Games. At ito ay every 2 years. At itong competition na ito ay athletic competition. At ipinapakita rito ang tagumpay ng mga nananalo. At itong pinagmamalaki ng Korinto. At ang tinatawag na athletic competition noon ay ang patungkol sa takbuhan, sa boxing, sa wrestling. At alam ba niyo, pag ikaw naging champion dito sa Isthmian Games, ay kuminsan ang lahat ng mga mayayaman ay ipinipinta ang mga larawan ng mga champion sa harapan ng bahay nila. Pati sa templo nila na pagsamba ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Katunayan, kapag ikaw ay naging champion dito sa mga games na ito, ay tiyak na ikaw ay mananalo kapag tumakbo ka sa politika. At alam ba nyo, ang isang goddess ng Korinto, ang kanilang goddess ay si Victoria. Nang ibig sabihin ay victory, tagumpay. Kaya dito ay makikita natin na talagang ang sinasamba at inaasam at ang nais na marating ng mga mamamayan ay maging mayaman ka. Magkaroon ka ng pera. Ipinagpapalit ang pera, alam niyo na, si Heracles ang tawag sa Korinto, Hercules sa Roman, ay isang pagpapakita na ito ang isang gusto nating marating, na malakas tayo. And yet, Apostle Paul's strategy is boasting in weakness. And his claim that weakness is strength. Weakness is strength? Sa 2 Corinthians chapter 12, ito ang sinabi ni Pablo, at ito ay nasa verse 10. Sabi niya, 2 Corinthians 12 verse 10, "For the sake of Christ, then I am content with weakness."
I am content with insults. I am content with hardships. I am content with persecutions and calamities. For when I am weak, then I am strong. So what's the point of my sermon this afternoon? To have a clear grasp of the gospel of the Lord Jesus Christ, we must understand the definition of success. It is not money. We had the opportunity na makapunta sa ibang bansa na mayaman at ang laging sinasabi ng mga kababayan natin Pilipino dito sa mga Pilipinong nasa abroad, sana all makapag-abroad din kami. Makapagtrabaho kasi pagdating nyo sa Pilipinas, ang nilalabas yung pera dolyares kami piso. Pero kung nakita nyo ang kanilang buhay, 2 trabaho, araw-araw, at meron pa silang trabaho pag linggo. 3 beses. Kasi gusto nila ipakita, pag uwi nila sa Pilipinas, di ba? Nakita ko to, kaya sinasabi ko, ganito ba ang buhay? Ganito ba nyo makita ang tinatawag niyong fulfilled life? Mga kapatid, matanda na, nagtatrabaho pa. Alam niyo kung bakit? Para daw pag uwi nila sa Pilipinas, ay makapagbigay sila ng pera. Magugulat kayo sa mga Pinoy doon. Ang iniisip nila, tayo mga Pinoy dito, nasanay. Alam niyo yun? To have a clear grasp of the gospel, we need to have a clear understanding of the definition of victory, of success. It is not money, it is not control, it is not power. Alam niyo kung bakit? Kasi ang lahat ng yan, may kulang. Ano yung kulang? It lacks transformative power. Hindi makapagpapabago ng puso ng tao yan. But the gospel claims that through the ministry of Christ in and for us, poverty is wealth. Weakness is power. Ito pa isa. An interest of others is more important than my own self-interest. Maintindihan natin ang ebanghelyo, mababawasan ang pagiging maramot natin. Mababawasan ang pagiging selfish natin. Mababawasan ang iniisip natin na kapakanan ko, kapakanan ng mahal ko, ng pamilya ko, para sa kinabukasan. Because understanding the gospel, makikita natin yung tinuturo ng Panginoong Hesukristo. Christ's love for His church. That Christ's self-giving love leads us to live this kind of paradoxical life. Kaya kuminsan, ano ba itong nakikita natin kay Pablo? Nagpapakamartir ba itong si Pablo? O gusto ba niyang ipakitang siya ang pinakamagaling na apostol ng Panginoong Jesus? O gusto niyang pagdating sa langit, siya ay nakaupo sa kanang kamay ni Jesus? Hindi. Naunawaan niya
ang ginawa ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kung kaya't kayang sabihin ni Pablo sa kanyang mga tinuturuan, follow me as I follow Christ. Now, ang ginawa ni Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 11 ay tila ginaya niya yung pagkukunwari ng mga false apostles. Siya rin ay nagmalaki. Ngunit inaamin niya hindi siya kasing galing sa rhetorics ng kanyang mga katunggali. Dahil ang kanyang mga katunggali ay ang kanilang ipinapakita ay success ng worldly system. Ngunit si Pablo, counterintuitively, ang kanyang pinapakita ay ang kanyang sufferings. Yung sabi ko nga, binaliktad yung plato. At isang maliwanag ang sinasabi rito ni Apostle Paul that in the economy of the gospel, sa teachings ng kung ano ang ebanghelyo, God's foolishness trumps worldly wisdom. Yung mababang tingin ng sistema ng mundo sa pagpapakumbaba, sa self-denial for the sake of others. Actually, that is actually wiser and more powerful than what the world sees as wise, wealth and status, or personal success. Dahil ang ultimate example ng tinatawag ni Paul na godly foolishness is the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Yung pinagtatawanan ng mga taong, iyan ba ang inyong hari? Maging nung panahon ng mga yaon, a Savior dying on the cross, katawa-tawa. Diba? He could not even save himself. But that was the very source of salvation and true wisdom. At ito ang itinuturo ni Apostol Pablo. My passage this afternoon is 2 Corinthians chapter 11, verses 30 to 33. Napakahaba ng introduction ko. Hear the word of the Lord. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. The God and Father of the Lord Jesus, He who is blessed forever, knows that I am not lying. At Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city of Damascus in order to seize me. But I was let down in a basket through a window in the wall and escaped his hands. Manalangin tayong saglit. Panginoon, ituro niyo po sa amin ang malaking kaibahan ng inyong salita, kahulugan ng ebanghelyo, sa huwad na ebanghelyong isinisigaw ng mundong ito. Ibaling niyo po ang aming kaisipan sa inyong salita at kalooban. At mabigyan niyo kami ng discernment kung kami nga ba'y nabibihag na unti-unti ng panlilinlang ng Diablo na ang ginagamit ay ang kanyang mga false messengers. At patawarin niyo kami kung kinaiinggitan namin ang mga may magagandang buhay sa mundong ito kahit walang Kristo sa buhay. At nangangarap na maging ganoon ang aming buhay kahit wala silang Kristo. Patawarin niyo kami
na kay dali naming mabaling sa matagal lang kaparaanan ng panininlang ng Diablo sa inyong mga anak. Amen. Maunawaan natin kung bakit ganitong kaparaanan ang ginagawa ni Apostol Pablo ang argumento na pagpapatunay na siya ang totoong apostol. Dahil ipinakikita niya yung kanyang solidarity with God. Alam niyo yung kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Paano ko sinabi yun? Jesus Christ suffered. At si Pablo na apostol ng Panginoong Jesucristo suffered as well. At kanyang ipinakita ang kanyang trials and sufferings. Sa gayon, ay lalo niya maitaas si Kristo, may baba ang kanyang sarili, at makitang maliwanag ang Ebanghelyo. Ngayon, kung i-apply natin ito sa ating mga buhay ngayon, marahil ikaw ay awang-awa sa sarili mo dahil yung mga kasabayan mo ay nalampasan ka na sa swerte ng buhay. Ikaw ay napag-iiwanan, pero sabi ko nga kanina sa prayer ko, walang Kristo yung mga yan. Pero may inggit ka pa rin. Ngayon, ayaw mo nang sabihing malakas na sana all, pero bumubulong ka na lang, sana all. May puso ka pa rin, gusto mo yung ganun. Pero napansin ba ninyo, mga kapatid, na yung mga kababaang buhay natin, katatapos lamang ng 2025, na yung mga nakaraang taon, na yung matitinding pagsubok ng buhay natin, kuminsan, yung mga nakakahiyang karanasan natin. Alam nyo, ano ang itinuro sa atin? It softens us. Lumalambot ang ating puso. It humbles us. Para makita natin na ang Diyos ang ating kailangan. Naalala ko ang Psalm chapter 73 at sinabi ito sa may talatang 26, my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Bakit sinabi ito ng mga awit? My flesh and my heart may fail. It's because God uses our sufferings to demonstrate His sufficiency. Pero ito yung ayaw natin, di ba? Ayaw natin ng mga negative sa buhay natin. Pero pag naunawaan natin ang lahat ng ating mga afflictions, God uses those afflictions as the occasion for dispersing comfort and also allowing us to experience of God's abiding care. Karugtong ito ng sermon kanina umaga eh. Now, you would understand kung bakit ang mga mega churches na nangangaral ng pagpapalain kayo, payayamanin kayo, palalawakin ang inyong negosyo, di ba, etc. Yun ang gusto nating marinig. Pero, sa tingin ko, ay merong leksyon na tinuturo ang Diyos ngayon sa buong mundo.
sa nangyayari ngayon na nag-start noong Feb 28. At dito ay tayo ay muling tatawag sa Diyos. Si Pablo, nung binanggit niya rito ang Damasco sa verse 32, ay meron siyang ipinakitang dalawang larawan. Nung pagpasok niya sa Damasco at nung paglabas niya sa Damasco. Yung pagpasok niya sa Damasco, taas noo siyang pumasok sa Damasco dahil meron siyang otoridad na manghuli at ipakulong ang mga Kristiyano. Nasa likod niya ang pamahalaan. At nung siya ay lumabas sa Damasco, ang pamahalaan ay gusto siyang hulihin, ipakulong, at parusahan. Nakita niyo yung pagkakaiba? Siya ay pumapasok sa Damasco na may mga bodyguards. Siya ay bumababa sa pader sa Damasco ng palihim. Kumisan kay daling sabihin, sa aking kahinaan, ang biyaya ng Diyos ang aking kailangan. Pero para maunawaan natin yon, ay may dumadaan sa buhay natin na malaking aral. Dito sa mensaheng ito, ay ipinakikita ni Apostol Pablo na hindi lamang tayo sadyang mahihina at nangangailangan, kundi ang Diyos ang siyang ating tagapagligtas. Naligtas na tayo sa puot ng Diyos at patuloy niya tayong ililigtas sa kanyang providensya na mararanasan natin ang mga iba't ibang mga bagay upang makita natin sadyang talagang mahina tayo. Kuminsan nakakalungkot. May mga Kristiyanong ayaw nilang ipaalam ang kanilang kahinaan. Kung ito'y kung kayang takpan ito, tatakpan nila ito. Kasi ang gusto nilang ipakita ay we're on top of everything. I'm still managing, kaya pa rin. Pero alam niyo ba, pinakikita ni Pablo dito? Ang kanya ipinapakita rito ay, hindi ko na kaya. I am weak. Ako'y may pangangailangang mabigat. At dito ipinakita ni Pablo that God is our rescuer kapag tayo ay nasa matinding pangangailangan at matinding kahirapan. Let me ask you this question. Sa ating breakout room, Paris to eh. Do you really open your heart sa iyong problema na para ipag-pray ka ng iyong prayer partner kapag prayer meeting? Of course, kung ito ay sensitive, pwede mo sabihin, atin lang ito ha. Pag kumalat ito, ikaw lang yun. Ngayon, bago ko sabihin, ipag-pray mo ako, mangangako ka ba? Napansin ko sa mga spirit-filled Christian, merong isang bagay na hindi nila kayang pigilan, dila. Wala na akong maganda yung balita. Pero para makatiyak siya na hindi kakalat ang balita, pag ikwento niya sa susunod na party, huwag mo sasabihin ha, atin lang ito. Pero ang point ko rito ay,
Pinakikita na ito ni Pablo. Sinulat niya ito sa Korinto. And the value of imitating Paul by willingness to share stories of our own weakness is in order to allow the power of God to work sa buhay natin. Kumusan? Lagi kong biro nung araw, ang daming Orokan Christian. Orokan plastic na marupok. Hindi na ata marupok ngayon ang Orokan. Alam nyo, minsan ang concern nila ay pag-pray ang ibang nangangailangan. Pero siya alam niya, marami siyang pangangailangan na hindi niya binubuksan ang kanyang puso sa church. At tandaan niyo yung sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Na kanyang sinabi, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Intindihin uli natin ito. Ang sinasabi ni Apostle Paul, na meron tayong kayamanan na nakalagay sa palayok. Oh, and what is my point here? Yung ating, alam nyo, napapanaw ng basagin na natin ang ating palayok. Yun ang point ko lang. Through this self-effacing manner of ascribing greatness to God, we must crack the clay jar of our human frailty at kuminsan and feeble pride so that the surpassing power can be fully revealed. And I will be closing on this. Our identity extends beyond our professional responsibilities. So, minsan ang gusto nating i-project sa mundo ay sundin ang kaparaanan ng mundo. Para in tayo sa imahen ng mundo. Hindi yun ang sukatan ng ating pagiging kung sino tayo. Kaya nga, nabanggit ko kanina, yung mga naghahangad ng ekstrang pera, ano makikita nyo sa kanila? They work overtime. Dahil meron silang pangarap. And they would really mark their calendars yung overtime pay. Marami na akong narinig. Ako gusto ko magtrabaho ng public holiday at non-working holiday. Sabi ko, bakit? 100%, 200%, may 300%. That is for a better tomorrow. Yun ang kanilang dahilan. Pero napansin ba ninyo that achievement is not the road to satisfaction? Alam niyo, hindi natin dapat ibinebenta ang ating buhay. Hindi natin dapat sinasakripisyo ang ating katawan in pursuit of achievement.
At ito ang pinakita ni Apostol Pablo. Sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagsuko sa Diyos, sa kanyang pagpapakumbaba sa Diyos, para kay Pablo, ito yung kanyang badge of honor. Merong isang libro ng pangalan o pamagat ay Yearning, na sinulat ni Craig Barnes. And I will quote, and I will end dito sa kanyang quotation na ito. Ang sabi niya, in truth, doing does not determine being. Rather, being determines doing. Hindi dahil sa inyong paghahabol ng promotion na gusto nyong ma-reach yung inyong tinatahak at inaasinta. At lahat ng mga kuminsan yung yung tinatanggihan ng mga kasama mo, yun ang pinapasok mo kasi papansin ka gusto mong talagang mag-excel sa lahat ng bagay para hatakin ka ng mga nasa taas. Ito, talagang grabe pa sa kalabaw magtrabaho. And because of that, yun ang hinahabol mo. That is your identification. No. Naalala ko tuloy nung youth camp, merong isang theme sa youth camp na yung Who Am I? Yun yung camp theme. At ang disenyo ron ay ID. Doon sa ID, Who Am I? Yun yung nakaprint sa t-shirt. Sino ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? My point here is that it is only after we have a firm understanding of who we are that we know what to do with life. Kung kilala mo talaga kung sino ka, dun mo lang maintindihan kung ano ang gagawin mo sa iyong buhay. Anong ginagawa natin sa buhay natin? Ano yung nasa isip natin? Ano yung ambisyon natin? Hindi ko naman sinasabing wala tayong ambisyon. Pero ang lahat ng ambisyon natin at tinatahak natin ay magsisimula, sino ba tayo? Kung magiging maliwanag sa atin of who we are, dun lang na tayo ay magkakaroon ng tamang direksyon ng ating buhay. Manalangin tayo. Salamat Diyos sa turo ni Apostol Pablo ng tunay na kahulugan ng buhay at sa kanyang halimbawa. Alam namin na hindi lahat ng Kristiyano ay matutulad sa buhay ni Pablo na dumaan ng ganitong sufferings. Ngunit, nawa ay magkaroon kami ng iba yung pananaw ng buhay. Sa lente ng Biblia, makita namin kung ano ang buhay na aming tatahakin.
Nawa, bigyan niyo po kami ng mababang puso na aminin ito sa inyo at na mayroong tinig ng panalangin. Tulungan niyo kami na masunod ang inyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen.